tama ho ba na sabihin natin na si Kristo na ang Sabat ng mga Kristiyano? Tom Carrillo, ang Sabat ng mga Kristiyano ay si Kristo. Dahil si Kristo ang daan, ang pintuan, at kung papasok ka kay Kristo, ito ang sinasabing may isang araw ng kapahingahan. Pansinin niyo po mga kapatid, ayon sa kay Brother Tom Carrillo, ay si Kristo na nga ang Sabat ng mga Kristiyano dahil si Kristo ang daan. Ibig sabihin, dahil si Kristo na ang daan, di siya na ang Sabat. Parang lumalabas na ganon. Kasi siya ang pintuan. At kung ang papasok kay Kristo, ito yung sinasabing may isang araw ng kapahingahan. Yun ang kanya pong pananaw. Naturalmente mga kapatid, mga taga-subaybay, ay lahat po ng nagpapadala sa atin ng comment po dito, gusto po nating liwanagin mga kapatid, na hindi ho namin kayo sinisisi, hindi po namin kayo inaaway, hindi po namin kayo minamaliit. Manapay naiintindihan ho namin na mayroon lang pong iba talagang naituro po sa inyo. Kaya okay lang po yan. Lahat ng inyong comment, mamaya babasahin ko po yung inyong mga matitinding, mga batikos at talagang pagbibintang po sa atin. Ilalinawan ho natin yan. Sa aking programa, na lalo na pag ako lang ay talaga namang medyo inaayos ho natin ito, hindi sa paraan ng tinatawag po nating para kayong aming inaaway, kundi atin po lang inilalagay sa tama. Bagaman, dahil sa ating ginagawang iyon, ay marami ang naiinis, na sumasama ang loob, ay huwag niyo po misinterpret. Yung aking pong pagtutuwid, ang aking pong pagsagot. Ang ganda po kasi, actually, Brother Tom Carrillo, maganda yung inyong tinuran dito. Kaya binigyan ko po ito ng pansin para talakayin dito po sa ating segment na Biblical Exegesis. Pag sinabi kasi Biblical Exegesis, ibig sabihin ng exegesis, ini-exegete natin. Inilalabas natin yung diwa ng talata, gamit yung konteksto at ibang mga talata sa Biblia na nagkakatulong-tulong para maintindihan natin ng tama. Ang ating ireresolba ngayon, tama ho ba na sabihin natin na si Kristo na ang Sabat ng mga Kristiyano? At naririnig pa ho natin, mga ginigil ng mga taga-subaybay, lagi pa po natin naririnig yan, na ang Sabat ng mga Kristiyano ay hindi na literal, kundi spiritual. Yan ho yung mga bagay na atin pong bibigyan ng linaw, mga kapatid. Sa bagong tipan di umano, ang Sabat ay spiritual na. Ganyan yung ating naririnig. So ngayon, yan po yung ating mga dadaanan, yung ating mga papasadahan, mga kapatid. Sa ating pong pag-aaral ngayon, siyempre, buong Biblia ang ating gagamitin. Para makita po natin kung mayroong bigat, yung paniniwala na sa panahong Kristiyano, si Kristo na yung Sabat, ay titingnan muna natin, bago ang panahong Kristiyano, sa Old Testament. Titingnan natin sa Old Testament ba, lahat ng Sabat doon puro literal lang? Lahat ba ng Sabat po doon ay puro weekly at ceremonial lang? Wala ba tayong maituturing sa Old Testament na meron ng diwa at pahiwatig ng spiritual Sabat sa panahon nila? Kasi kung meron, mga kapatid, hindi tama na sabihin, sa New Testament ay meron ng spiritual Sabat at yun ay si Kristo at wala na yung literal. Kasi kung mapatunayan natin sa Old Testament na meron ng hindi Sabat na hindi naman weekly at hindi lang ceremonial, yung sa Leviticus, hindi lang yon. Therefore, sa Old Testament ay meron ng kapahingahan or Sabat na hindi tumutukoy sa tinatawag po nating pakahulugan na si Kristo na yung Sabat. Iyan ang ating pong ating tatalakayin sa mga oras na ito. Unahin po muna natin yung mga talata sa Old Testament. Saan natin mababasa na mayroong literal or weekly Sabbath at yung tinatawag po nating spiritual na kapahingahan na sinasabi po sa buong banal na kasulatan.
Ang una po, mga kapatid, mga kaibigan, ay walang iba kundi yung nasa 10 utos. Ito yung literal or weekly Sabbath. Kung ating pong babasahin, para lang po sa mga bagong nag-aaral, ano ho, ating papasadahan yung talata. Ganito yung ating mababasa. Lalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Kabisado na po natin lahat ito. Bibilisan na lang natin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng inyong gawain. Sa 10, ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sa 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa ika-7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinaka-banal. Pansinin po ninyo mga kapatid, ang pag-uutos dito sa talatang ito ay meron pong 6 na araw ng pagtatrabaho. 6 na araw ng pagtatrabaho. Ika-7 araw, Sabat sa Panginoon Diyos. Yan yung weekly or literal, mga kapatid. Tandaan po natin, ang Sabat na iyan ay bahagi ng panahon, ika-7 araw. Sa isang linggo, meron pong 7 araw. At yung ika-7, yun yung binasbasan. Sabi sa talata, kung yung mapapansin, bakit natin ipapangilin? Dahil nga sa pinagpala ito ng Panginoon at pinakabanal. Ibig sabihin, ginawang banal ito ng ating Panginoon. Kaya sa pag-uutos ng Panginoon, naturalmente, sa 7 araw, isa lang yung banal. Alam nga namang iutos niya yung hindi banal. Naturalmente, mahalaga ang Sabat, mahalaga ang tao. Kaya ang ibinigay ng Diyos sa kanila ay yung banal, special na araw. Dito kasi parang binabaliwala ito ng mga tao. Samantalang sa Panginoon, napakahalaga naman ito, mga kapatid. Kaya nga, yung pong mensahe, yung laman ng talatang 11, ay hango po yan sa Henesis, Kapitulo 2, 1 hanggang 3. Sabi po dyan, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon, at ng ika-7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. O kita niya, dito hango yung sinasabi doon sa Exodus na kaya ipinutos niyang ipangilin kasi ang Diyos dito ay kanyang ipinangilin, ipinagpahinga. At sabi po diyan ay binasbasan. Sabi naman sa Exodus, pinagpala. Yung basbas po yun ay pagpapala yun sa ika-7 araw. Kaya ito po ay, sabi doon sa 20 talatang 11, ay ginawang banal ng Panginoon. Yan ay napakaliwanag mga kapatid at mga taga-subaybay. Sa buong kasaysayan, take note mga kapatid, ano? Lahat halos naman ng sikta ay maliban na lang po doon sa mga dispensationalism, yung mga Baptist, ay naniniwala na isa lang ang iglesia. At ang iglesia ay, sabi pa nga nang nakausap po natin karib ng dating daan, nagsimula sa Old Testament. Natural, kung kayo po, tingnan nyo mabuti mga kapatid, lalo na sa ang dating daan, mga kaibigan ho natin. Kung naniniwala kayo, kasi gumagamit kayo ng Old Testament, nandyan yung Jeremiah 6:16. Ang bayan ng Diyos sa Old Testament, binigyan ng kautusan tungkol sa Sabat. At ang totoo niyan, ito ang nagsilbing tanda sa kanila. Yan ay mababasa natin sa Aklat ng Ezekiel, Kapitulo 20, talatang 12 at 20. Sabi po dyan sa 12, bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sawat upang maging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Sa 20, at inyong ipangilin ang aking mga Sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. So, yung Sabat ho, mga kapatid at mga kaibigan, mga taga-subaybay, ito po ay
mahalaga sa kanyang bayan. At hindi lang ho ito exclusive. Tika, bago tayo pumunta roon sa pinakapunto na si Kristo yung Sabat ng mga Kristiyano, ay lilinawin ho natin na yung pong pagkakaloob ng Diyos ng mga kautusan sa kanyang bayang Israel ay hindi nangangahulugan sa sarili nila yung kautusan. Kasi dito po talaga simplang ang napakaraming mga tagapagturo na dahil sa sila ay piniling bayan, sila ay tinatawag na Israel, mga Hudyo, ay para bagang hindi nakasama dito yung hindi mga Hudyo. Samantalang ang linaw sa mga talata ng Biblia na kahit yung mga hindi Hudyo, kahit mga taga-ibang lupa, ay sakop ng kautusan, Sabat at iba pang mga kautusan. Kung balikan ho natin yung Exodus 20, talatang 10, ang mababasa po natin dyan sa talata ay ganito. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ni ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Pag sinabi pong taga-ibang lupa, mga kapatid, hindi Israel. So, ibig sabihin, kahit sa 10 utos, kahit nga mga hayop ay kasama. Sabi ng iba ay, bakit kasama yung mga hayop? Ay naturalmente, mga kapatid, pag hindi ka nagtrabaho sa ikapitong araw, alam nga naman mag-ararong mag-isa yung hayop mo. Ibig sabihin, hindi mo rin ipagtatrabaho, hindi mo ipapahiram yung hayop mo sa iba, sa taga-ibang lupa. Lalabas niyan na yung pagtuturo dito ng Panginoon na pati yung hayop ay hindi papagamit, damay na ito yung mga ibang tao na hindi kalahi ng Israel na hindi rin sila magtatrabaho kasi wala naman silang magagamit na hayop. Ang patunay ho, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi exclusive ito sa Israel, ay pag sinabing taga-ibang lupa, hindi ho ito kalahi ng Israel. Yan ho ay mababasa natin sa Kapitulo 17, talatang 12 ng Aklat ng Henesis. Ganito ang nakasulat. At ang mga 8 araw ay tutuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa inyong lahi. So malinaw ho dito na pag sinabing taga-ibang lupa, hindi ito lahi ng Israel. Sa madaling salita, doon sa Exodus, kahit taga-ibang lupa, sakop. Hindi lang nila natanggap ito kasi ang binigyan nito ay ang Israel. Pero hindi nangangahulugan, mananatili itong exclusive lamang sa Israel. Ang linaw po ng talata, kaya nga mababasa natin sa Aklat ng Bilang, sa Kapitulo 15, talatang 16, ang ganitong talata. Isang kautusan at isang ayos ay magkakaroon sa inyo at sa taga-ibang bayan sa nakikipamayan sa inyo. Yung pong talata, sabi, isang kautusan lamang, isang ayos lamang ang ibinigay ng Diyos. Hindi totoo na sa Israel may utos, sa ibang bayan may utos din. Walang ganon. Isang ayos lamang. At itong kautusan ito, mga kapatid, ang dadalhin ng Israel sa ibang bansa. Kasi hindi lang naman sila ang minamahal ng Diyos. Kaya nga mayroon tayong mababasa na sila ay ginawang ilaw sa mga hintil. Pakinggan po ninyo ang Aklat ng Isayas 49, talatang 6. Oo, kaniyang sinasabi, totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Jacob at isauli ang iniingatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga hintil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. So, maliwanag ho dito, mga kapatid, yung Israel ay nagsilbing pinakailaw. Ang ilaw ho dyan, mga kapatid, yung liwanag, yung mga mahalagang bagay na iniutos sa kanila ng Diyos. Sila ang magdadala nito, kaya sila ay magiging ilaw sa mga hintil. Ibig sabihin ng mga hintil, hindi ho nila kalahi. Kaya tingnan po, ang isa pang magandang sinasabi, sa 42 talatang 6 ng Aklat ng Isayas, ay ganito ang ating mababasa.
Ako ang Panginoon ay tumatawag sa iyo sa katuwiran at hahawak ng iyong kamay at mag-iingat sa iyo at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa. Pansanin niyo mga kapatid, mga kaibigan, yung Israel, ilaw sa mga hintil, liwanag sa mga bansa. Kaya mali yung sinasabi po ninyo, mga kapatid, at mga paniniwala ng iba, na hindi tayo sakop niyan, Israel lang yan. Sa kanilang kapanahunan mismo, sa lumang tipan pa lang, sila'y pinagkalooban nga ng mga aral. Subalit ito ang kanilang dadalhin sa ibang bansa. At hindi po yan lang sa Old Testament. Magpapatuloy po yan. Kaya nga yung salitang ilaw sa mga hintil ay ginamit yan sa aklat ng gawa. At sa aklat ng Roma ay niliwanag po sa atin sa Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 2, na yung pagkakatiwala sa kanila ng Diyos, ng mga aral, ay bilang katiwala lamang sila. Pakinggan nyo, sabi ng 1 at 2, Kapitulo 3. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan, ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ang linaw ho dito mga kapatid, na ang Israel ay pinagkatiwalaan lamang. New Testament po ito mga kapatid, mga kaibigan. Kaya pala sinasabi roon, magiging liwanag sila sa mga bansa. At ang pagiging liwanag nila sa mga bansa ay hindi ho natatapos lamang doon sa kanila pong kapanahunan. Kaya kung ating mapapansin mga kapatid, matapos na palayain ang Israel sa pagkailipin sa Ehipto, mga kapatid, ay talagang ang layunin ng Diyos ay muli silang mabuo kasi meron talaga silang mahalagang layunin na dapat gampanan. Ngayon, pupuntahan natin yung punto. Yun naman pala kahit na sa Old Testament, hindi naman pala exclusive sa kanila ito. Bakit? Bakit nagkaroon ng ideya na ang Sabat ay sa mga hintil at ang kanila pong pinagbabatayang aklat ay walang iba kundi ang aklat ng Hebreo. Pag-aaralan natin ngayon mga kapatid at mga taga-subaybay kung paano nila nabigyan ng conclusion na yung Sabat sa New Testament ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pag-aaralan natin yung Hebreo at yung Mateo 11:28. Sa aklat muna ng Hebreo tayo, sa Kapitulo 3 at ang talatay 11. Ganito yung ating mababasa, mga kapatid. Ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Mga kapatid at mga taga-subaybay, dito ngayon pumasok, dito ngayon nagkaroon ng muro-muro, nagkaroon ngayon na ang maling konklusyon. Dahil binanggit po dito yung salitang kapahingahan, sabay idinugtong yung konteksto nito na may muling nagtangi ng isang araw at yung araw na yun ay may tinig. Pinalabas ngayon na si Kristo yun. Gagamitin natin yung biblical exegesis way of interpretation, mga kapatid. Una, yung pong kapahingahan po dyan, ang Greek po niyan ay katapausis. Nang ibig basahin ay settled rest or place of rest. Bakit ito ang meaning ng katapausis na binabanggit yan? Settled rest or place of rest. Ano po ang ibig pong sabihin yan, mga kapatid? So titingnan natin yung konteksto doon po sa basahin po natin yung verse 16 to 17. Chapter 3 pa rin ng Hebreo. Sabi po dyan, sapagkat sino-sino na pagkarinig ay namungkahi. Ngunit hindi baga yaong lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises at sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon. Hindi baga yaong nangagkasala na ang kanilang katawan ay nangabuwal sa ilang. So tingnan niyo po, mga kapatid, may binabanggit rito na pangyayari sa Old Testament.
And tanong ngayon, saan kaya sa Old Testament na na-experience ng Israel na nagalit sa kanila ang Diyos? Para makuha natin yung tamang historical context ng Kapitulo 3 ng Aklat ng Hebreo. Mga kapatid, kung gagamit ho tayo ng cross-reference, ay dadalhin ho tayo niyan sa Aklat ng Bilang. May kakaibang chapter sa aklat, basta sa Aklat ng Bilang na itala yung paglalakbay ng mga Israelita patungo sa lupang pangako, ang Kanaan. Sa Kapitulo 32 ng Aklat ng Bilang, ang talata po nito ay 10 hanggang 13. Dito po natin mababasa ang pangyayari. Sabi po dyan, at ang galit ng Panginoon ay nagningas ng araw na yaon, at siya'y sumumpa na sinasabi, tunay na walang taong lumabas sa Ehipto mula sa 20 taong gulang na patanda ay makakakita ng lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, sapagkat sila'y hindi lubos na sumunod sa akin. Liban si Caleb na anak ni Jepon, na si Tizio at si Josue na anak ni Nun, sapagkat sila'y sumunod na lubos sa Panginoon. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel, at kanyang pinagala sila sa ilang na 40 taon, hanggang sa ang buong lahing yaon na gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ay nalipol. Yung palang pagkaligaw, mga kapatid, ng Israel sa ilang, yung paikot-ikot sila ay dahilan sa kanilang pagsuway, sa katigasan ng kanilang ulo. Hindi sila naging tapat sa Panginoon. Kaya pinahintulot sa kanilang Diyos na hindi nila matuntun. At katulad ng sinasabi ng talata, dahil nagalit ang Panginoon sa kanilang katigasan ng kanilang ulo, ginawa silang pagala-gala doon sa ilang. At sila po ay hindi nakarating maliban kay Caleb at kay Josue. So sa madaling salita, ito yung konteksto na sinasabi doon sa Hebreo, na hindi nila narating yung kapahingahan. Yung kapahingahan na binabanggit doon, hindi yun akipa itong araw. Ang ipinagkamali ng marami ngayon, yun na raw ang Sabat ngayon, ay sa Old Testament pa lang binanggit ng kapahingahan yan eh. Napansin ho ninyo kung paano po nawawala ng nasasalaula ho natin ang tamang diwa ng mga talata ng Biblia. Ang Kanaan na lupang pangako ay tinawag ng Diyos na kapahingahan nila. Ito'y hindi literal or weekly Sabat. Kaya ibig sabihin, walang kapunto-punto yung tataguyod na sa bagong tipan ay si Kristo na yung Sabat. Dahil maging sa Old Testament ay meron na ngang Sabat dito. Kaya pala ang definition doon sa Hebreo ay place of rest. Isang lugar ng kapahingahan. Hindi araw, no? Place of rest, katapauses. Ano ang patutuo ng hindi mga Adventist? Baka sabihin yung mga Adventist na explanation yan. Meron pong explanation yung isang evangelical, si John Hill, tungkol sa Hebrew chapter 3 verse 11. Ganito ang kanyang sinabi. They shall not enter into my rest. Ito yung sabi daw ng Panginoon. Into the land of Canaan. So yung rest doon ay yung lugar ng Kanaan, called God's rest, because He promised it and gave it to the Israelites and their rest. And where He Himself had a place of rest, and where He gave the Messiah, the author of peace and rest, and which was a type of heaven, that rest from toil and labor, which remains for the people of God, and into which it is said, this generation did not enter. So yung pong Kanaan, sabi rito, called God's rest. Kasi ito ay ang pinangako ng Diyos sa mga Israelita. And where He Himself had a place of rest, and where He gave the Messiah, the author of peace and rest. So ito po ay type of heaven. Yung Kanaan ay
type of heaven. Ibig sabihin, ito po yung sa ibang salin, sa ibang termino sa Isaiah, tinawag din po itong bagong langit at bagong lupa, at ganoon din sa ang Jerusalem. Yung Jerusalem na pagkatapos naman na palayain sa pagkalipin sa Babylonia ang kanyang bayan. So itong hindi Adventist na scholar dito, yung rest na binabanggit, yung kapahingahan doon sa Hebreo, ito yung Kanaan. Kaya, yung kapahingahan sa Hebreo, sabi naman itong mga nangangaral ngayon, bago, si Kristo yon. Hindi Kanaan nga, kaya kinuha, sinipi ni Pablo, yung Hebreo sa aklat ng bilang. Napansin ho nyo mga kapatid, mga kaibigan, bakit magkakaroon ng konklusyon na ito ay si Kristo yung rest dito, yung kapahingahan? Ha? Kaya kung atin pong babalikan yung 3:11 ng Hebreo, kung makikita po natin yung Greek word po niyan, yan ay katapausis. Katapausis ang sinasabi po riyan. At ang katapausis ay 8 times na binanggit sa chapter 3 and 4. Ito po ang nakasulat po dyan, no? Chapter 3, verse 11. Pangalawa, sa 18. Tapos pangatlo, chapter 4, verse 1. Pang-apat, chapter 4, verse 3. At twice itong binanggit sa verse 5, 10 at saka 11. Kaya, yung word na katapausis, mga kapatid, ay 8 times na binanggit po sa chapter 3 and chapter 4. At, sabi po nga rito, yung pong, sabi po rito, yung katapaw ay, ang verb ng katapausis ay katapaw. Ito yung ibig sabihin ay tumigil. Ito ay mababasa sa chapter 4 verse 4 and 8. Makikita po niya dyan sa screen. Yan yung verb na katapaw. At ang katapaw na ito ay tumukoy sa specific na rest of God or God's rest. Mga kapatid, ang Greek na katapausis ay mababasa natin sa Septuagint. Yan po ang nakalagay dyan. Still lang yung natin sa screen. No? Yung Greek na katapausis ay mababasa natin sa Septuagint. Sundan nyo lang po yung nasa screen. Ibig sabihin, ang Greek Old Testament, yung Septuagint na tinatawag, at sa Hebrew, sa Hebrew word po ng katapausis na ito, ay ginagamit po yung, mamaya ipapakita ko dito yung, yan, ang nuwak. Yan ang Hebrew word niya, nuwak. Ibig sabihin, settle down, to remain in a place, to rest, that is after previous activity. So, yung katapaw ay minukha, resting place, rest from nuwak. Ayan. Ang Greek niya, katapausis, ang Hebrew niya ay minukha. Ngayon, ang katapaw ay ginamit ho ito sa kaban ng tipan nang ito ay ilapag mula sa paglalakbay. Basahin natin yung bilang 10:35 at 36. Sabi po diyan, at nangyari, pagka ang kaban ay isinulong na sinabi ni Moises, bumangon ka, O Panginoon, at mangalat ang mga kaaway mo at magsitakas sa harap mo ang nangapupuot sa iyo. Sa 36, at pagka nilapag ay kaniyang sinabi, bumalik ka, O Panginoon, sa mga laksang libu-libong Israel. Pansin niyo yung 35, pagkaangkaban ay isinusulong na sinasabi ni Moises, bumangon ka, O Panginoon, at mangalat ang mga kaaway mo. Tapos sa verse 36, pagka inilalapag nila, ay ginagamit po yung katapaw na verb po siya ng katapausis. Ibig sabihin, yung inilapag at nagpahinga o kapahingahan ay same lang din po. Basahin natin ngayon yung Deuteronomio 12:9. Sabi po rito, sapagkat hindi pa kayo nakararating sa kapahingahan at samana na ibinibigay sa iyo ng Panginoon ninyong Diyos.
Yung pong kapahingahan ho dito, mga kapatid, ay sabi dito, the related verb katapaw is commonly the translation of the Hebrew nuwak or Shabbat, both of which mean to rest. Yan ho ang explanation ni F.D. Nicol sa kanyang komentary ng 1980 na tinatawag po nating SDA Bible Commentary, Volume 7, sa page 413. So dito po, nalito ang marami, mga kapatid, yung mga anti-Sabbatarian. Ginawa nilang sangkala ng aklat ng Hebreo na ang Sabat sa Bagong Tipan ay si Kristo, samantalang ayon dito sa ating pagsusuri na ito, sa Old Testament pa lang ay meron na pong Sabat or kapahingahan na hindi naman tumutukoy sa mga seremonyal at sa weekly or literal Sabbath. Ngayon, mga kapatid, sinasabi po nila na ang Sabat daw sa Hebreo ay ito yung Sabat na may tinig. Yan ho ang kanilang banat dyan. May tinig o ika. Puntahan nga natin yung Hebreo 3. Basahin natin yung 7 at 8. Sabi kasi dyan, gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi, gaya ng araw ng pagtukso sa ilang. Ayan. So, yung araw, kasi nga binanggit doon, at muling nagtangis siya ng ibang araw. Another day, nagtangi ng... So, hindi na niya Sabat yun, isang araw. At anong araw yun? Sabi ni Brad Daly, yan ang araw na yan ay may tinig. Pumunta doon sa aklat ng awit. Ang reference, ang cross-reference na binanggit ay yung 118, talatang 24 ng awit. Kasi sabi nga dyan, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, o sino anya yan? May tinig yung araw na yan eh. O ito anya ang sabi ng awit 118:24. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ng Panginoon. Tayo'y mga galak at ating katutuwaan. Ngayon ang tanong, tama ho bang cross-reference itong sa Hebreo 3, tapos ay pupunta sa Psalms 118 verse 24? Mga kapatid, eksakto ko po kaya ito? Ang tawag po natin dito ay out of context, mga kapatid. Out of context. Kasi kung gagamit kayo ng cross-reference, mga kapatid, maraming mga Bible commentary, pupunta lang po kayo doon sa Isord. Tingnan nyo yung cross-reference ng Hebrews chapter 3 verse 7 and 8. Ay hindi ho yung chapter 118 ng Psalms ang ituturo sa inyong cross-reference na tinutukoy ni Pablo, ng author ng Hebreo, kung ano ang binabanggit. Yan po ay out of context po kasi. Ang tama, ang ituturo sa inyo ng mga Bible commentary na nagtuturo ng tamang cross-reference po ay chapter 95 ng Aklat ng Awit. Tingnan ninyo, saktong-sakto. Kasi itong sinasabi po rito ng 118, yung araw lang ang mababasa natin. So, ibig sabihin yung Hebreo 3 ay hindi, yung may tinig, no, magpagmitagisan yung ang puso pag narinig yung tinig, ay wala ho dyan sa 118. Ito, narito po siya sa chapter 95, verses 8 to 11. Sabi po dyan, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong puso, gaya sa Meriba, gaya sa kaarawan ng masa sa ilang. Nang tuksuin ako ng inyong mga magulang, tinikman ako at nakita ang gawa ko. Ayun naman pala eh. Nandoon mismo, yung eksaktong quotation, 9 at 10 at 11. 40 taong namanglaw ako sa lahing yaon at aking sinabi, bayan, na nagkakamali sa kanilang puso at hindi naalaman ang aking daan. Kaya't ako'y sumumpa sa aking puot na sila'y hindi makakapasok sa aking kapahingahan. Ayun ho, mga kapatid, mga kaibigan. Ito ang eksakto na binabanggit sa chapter 3 ng Hebreo na mga matitigas ang ulo,
Kaya hindi nakapasok sa kanyang kapahingahan. Ito yung eksaktong historical context ng chapter 3 ng Hebreo at chapter 4. Mga kapatid at mga kaibigan, hindi yung 118. Para palabasin na yung araw na yun ay si Kristo. Kaya may conclusion si Tom Carrillo na si Kristo na yung Sabat. Naligaw ho, mga kapatid. Malayong pagkaligaw. O ito, tingnan nyo ha. Sino itong araw, sabi nila, na may tinig? Ang tanong naman natin, hindi yung araw na may tinig. Kaninong tinig yung sinasabi dito sa talatang ito na kung marinig ninyo, huwag niyong magmatigasin inyong mga puso. Balikan lang natin yung verse 7. Ayan o, 95, verse 7 ng Aklat ng Awit. Sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong didinggin ang kanyang tinig, yun po ay tinig ng Diyos. Tinig ng Diyos ng Israel, ng Diyos na nagpalaya sa mga Ehipto, sa pag-alipin sa Ehipto, Diyos na nag-utos na ipangilin ng Sabat, Diyos na nagturo na magbigay ka ng ikapo, Diyos na sumulat ng 10 utos, at Diyos na nagbawal kumain ng karumal-dumal, Diyos na nagmahal sa bayang Israel. Yun ang may-ari ng tinig. Pero ina-apply ngayon ng mga dating dan at iba pa na yung tinig na yon, si Kristo na yon. Hindi nila naalaman na sa konteksto, yung may tinig na yon, kung papakinggan nyo ang tinig ng nasa Hebreo, dapat hindi kayo kakain ng baboy, magbibigay ng ipakapo, mangingiling kayo ng Sabat, susundin yung 10 utos, lahat ng kautusan ibinigay sa Israel dahil nga sila ay magiging ilaw sa mga hintil. Dapat itinuro ninyo yan, mga kapatid, mga kaibigan. Napakalayong pagkaligaw, mga kapatid, mga ginigil na taga-subaybay. Kaya, sablay, nagagalit ho, huwag nyo kayo magagalit sa akin na sinasabi yung patuwid-tuwid pa ako eh. Bakit hindi lang ako daw mangaral ng kaligtasan, mga kapatid? Abay, matinuho kaming nangangaral, mga taga-subaybay, diretso ho kami. Yun nga lang ay palagi po kasing tinutulig sa tayo. Ngayon sumasagot tayo, tayo pa yung minamasama. Hindi po totoo, mga kapatid, na nangangaral kami para manira ng iba. Hindi po totoo yun. Subukan nyo lang na huwag nyong pakialaman ang Seventh Adventist. Wala ko kayong maririnig sa amin. Mangangaral kami kung ano ang alam namin at ano ang doktrinang taglay namin hango sa Biblia. Subalit, pag hindi nyo kami tinigilan, ay hindi rin namin kayo titigilan kasasagot. Yan po ang totoo yan, mga kapatid at mga ginigilan ng mga taga-subaybay. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng Mateos 11:28 na si Kristo na daw ang Sabat? Ang sabi po dito sa talata, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin. Sabay, sarado ang Biblia. Kita mo na, si Kristo na yung Sabat. Asan po dyan yun? Paano naging si Kristo yung Sabat? Ito nga Kristong ito ay nangingilin at sumusunod sa araw ng Sabat. Ugali niya, nasa sinagoga siya tuwing araw ng Sabat. Sabi naman ni Klima ko, hindi nga siya nangilin eh. Juan 8:18. Sa inyo, hindi nangilin. Paano naging Hudyo si Kristo, tapos sasabihin hindi nangilin? Alam niyo po ba, mga kapatid, na bago nagpasimula ang ating Panginoon sa kanyang ministeryo, malaki na siya. Siyempre, naturalmente, nagsimula siya sa bata. Bakit ang mga nakakakilala sa kanya, hindi ba ito ang anak ng Anluwagi, si Jose? At ang kanyang mga kapatid, kilala natin? Sa madaling salita, nung bata pa si Jesus, ay naging masunurin sa kautusan na sinusundan ng mga magulang niyang mga Hudyo. Wala siyang nilalabag. Abay, gusto niyo pong palabasin kung kailan nagsimula siya sa ministry? Sa kanya pinagsisira. Sa kanya nilabag yung Sabat. Bakit nakalagay doon sa 4:16 na ugali pa rin niya yun? So, common sense, mga kapatid, wala hong karason-rason yung pinag-ilalaban po ni Brother Climaco at ng iba pang mga kasamahan niyang kaparehong pananampalataya. Ngayon, ano po ang paliwanag ho dito sa 11:28 ng
ng Mateo, ayon sa mga evangelical scholar na hindi naman nangingilin ng Sabat, naging parehas po sila sa kanilang explanation. Pakinggan po ninyo yung komentary uli ni John Hill. Sabi rito, and I will give you rest. Yung sinasabi doon sa Matthew 11:28. Spiritual rest here. Peace of conscience, ease of mind, tranquility of soul, through an application of pardoning grace, a view of free justification by the righteousness of Christ, and full atonement of sin by His sacrifice, and eternal rest hereafter in Abraham's bosom, in the arms of Jesus, in perfect and uninterrupted communion with Father, Son, and Spirit. So ito daw ay kapahingahan mula sa kasalanan, titigil, hindi sa trabaho yung pagtigil do, mga kapatid. Hindi po sa pagtatrabaho ang pagtigil dito. Kundi, pag-stop sa kasalanan, sa bigat ng kasalanan, sa mga pahirap, sa pagkakasitay na kay Kristo, ay masarap po ang ating pakiramdam. Yun yung rest, spiritual rest na binabanggit dito. Pero hindi nangangahulugan, siya na yung rest, mga kapatid. Kasi, ang Diyos, kapahingahan na rin yan sa Old Testament pa. Kaya nga sabi ng Haring David, chapter 23 ng Aklat ng Psalms, pinahihiga siya sa kanyang pastulan. Nakakaranas din ng kapayapaan sa Old Testament pa rin. Palamang. Hindi ho nangangahulugan, dito lang nag-alok ng spiritual rest ang Diyos sa New Testament. At si Kristo lang ang nag-alok niyan, mga kapatid. Sa Old Testament, meron na pong mga pag-aalok na binabanggit mo dyan. Kasi hindi po totoo na itong kapahingahan ito ay sa Old Testament lang umiral at sa New Testament wala na. Dahil kung wala na hong bisa iyan, mga kapatid, ay bakit doon sa Kapitulo 3 ng Gawa, sa buong aklat ng Gawa, ay napakaraming bisis na binanggit yung word na Sabat. O halimbawa ito, sa 13:42, paborito nating basahin. At pag-alis nila ay kanyang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitain ito sa Sabat na susunod. At nang sumunod na araw ng Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. O dito ho ay nagpapatuloy pa rin sila. At nung mamatay ang ating Panginoong Jesucristo, doon sa Lucas 23, ay patuloy na ito'y ipinangilin ng mga tagasunod niya. Sabi nga dito, sa 55-56, sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus muna sa Galilea. Nakita nila ang libingan at ang pagkalagay doon ng bangkay ni Jesus. Sa 56, pagkatapos umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Pagsapit ng araw ng pamamahinga, nangilin sila ayon sa kautusan. So, hindi ho totoo, mga kapatid, na sa bagong tipan, si Kristo na yung Sabat. Wala poong ganon. Kasi hanggang sa bagong langit, bagong lupa, ay mananatiling, iniingatan at ipapangilin ang araw ng Sabat.